Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick De Padua at shoutout kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ganoon ba kaimportante? Nag-isip sandali si Han Sanchen at hindi alam kung paano sasagutin. Hindi ko rin alam, ngunit ito ay dapat na lubos na mahalaga. Actually, ang importante ay sa harap mo sila nakatira, di ba? Sabi ni Ho, napakaraming saya at kalungkutan ang nakita ko sa mundo, kapag ang buhay at kamatayan ay malapit ng maghiwalay, palaging napakaraming tao ang ayaw tanggapin ito. What I mean is, dahil may mga taong ayaw tanggapin ito, bakit hindi handang gawin ito sa halip na maghintay hanggang sa sandali ng buhay at kamatayan? Sumimangot si Han Sanchen, ibig mong sabihin, pahalagahan ang kasalukuyan, anuman ang mangyari sa hinaharap. You can understand it this way, just like I said na isa sa inyong apat ay umabot na sa katapusan ng kanyang buhay. Ano pa ba ang silbi ng pag-iisip mo na lang kung sino ang maaaring taong nakarating na sa katapusan ng kanyang buhay? Kapag ang taong iyon ay talagang umabot na sa katapusan ng kanyang buhay, maaari kang magsisi na wala kang ibang ginawa noong panahon ng haka-haka, whether it's fulfilling your life's right wishes, illicit speculations. Pagkarinig ng mga salitang ito, biglang natauhan si Han Sanchen. Oo, bakit siya mahuhumaling sa isyong ito? Lahat namamatay, ano? Ang dapat gawin ni Han Sanchen ay lumaban sa kamatayan. Wala na siyang ibang dapat ipag-alala, kailangan lang niyang harapin ang anumang dumating, at magiging maayos iyon. Kamahalan, natuto si Sanchen sa iyong mga turo. Bumaba ang ulo ni Han Sanchen. In terms of brains, you people are smarter than any other creature, it's just that sometimes you want too much, which confuse your eyes and your reason. In the final analysis, masyado kang nag-iisip, kaya nagagalit ka, and anger will make you caught in a kind of madness. Tumanggo si Han Sanchen, ang pinakamalaking kaaway ng isang tao ay ang galit. Sa katunayan, lahat ay magagalit, ngunit ang ilang mga tao ay medyo maliit ang pag-iisip at maaaring kontrolin ang kanilang sarili, kaya hindi sila gagawa ng masama para sa kanilang sariling makasariling pagnanasa, habang ang ilang mga tao ay makokontrol ng galit, at sa huli ay mawawala ang kanilang sarili at maging ganap na mga gumagawa ng kasamaan, isang ganap na masamang tao. Pagkatapos humigop muli ng alak, tila binuksan ni Hue ang kanyang chat box. Sa totoo lang, ang bundok dito ay tinatawag na Blood Spirit Mountain, kung saan man mayroong Blood Spirit Mountain, ako ay umiiral, gayunpaman, kahit na ang Blood Spirit Mountain dito ay sapat na malaki, dahil ang Blood Spirit Chi dito ay hindi sapat, bihira akong pumunta dito, nagpakita. Pero sa di malamang dahilan, ngayon lang ako nakatanggap ng malakas na tawag, kaya pumunta ako dito at nakilala kita. Hindi ako nangongolekta ng anumang mga kaluluwa, at hindi ako nakikilahok sa anumang mga bagay sa underworld, ngunit sa pamamagitan ng pagkakataon, napag-alaman kong ang ilan sa inyo ay umabot na sa dulo ng inyong buhay, hindi ko moari, anong ibig sabihin nito? So, hindi ko alam kung magkaaway ba tayo o magkaibigan, pero simula ngayon, ikaw at ako ay wala ng dahilan para mag-away. Tumanggo si Han Sanchen, ito rin ay lubhang kakaiba sa kanya, alam niya ang buhay at kamatayan, ngunit wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan, kaya talagang walang dahilan upang makipag-away sa kanya. But then again, isa ito sa mga bihira niyang puntahan, at ngayon lang niya ito nadadaanan, gayunpaman, ang dalawang hindi sinasadyang pagkakataon ay talagang nagkataong nagkita, kaya't maliwanag na hinding-hindi ito maaaring maging isang pagkakataon. Ngunit may isang tao na sinasadya. May nakakaalam na dadaan ako dito, tapos may sadyang nagpatawag sa iyo dito para makipagkita sa akin, sa tingin mo posible ba ito? Ang hula na ito ay napaka-bold, ngunit,
Kung iisipin mo itong mabuti, ito ang pinakamalamang na posibilidad. Nag-isip sandali si Wu at sinabing, I also have this opinion, but there is a question I don't want to understand. Sumagot si Han Sanchen, ikaw at ako ay dapat na pareho ang iniisip. Kaagad pagkatapos, halos magkasabay na nagsalita ang dalawa, sino ba ang may kakayahan para pumunta ka, ako, dito? Oo, maaaring hindi alam ni Han Sanchen kung anong antas ang sakuna, ngunit ang kanyang kasalukuyang pangunahing pag-unawa ay pinaniniwalaan ni Han Sanchen na ito ay talagang isang mataas na antas ng pag-iral. Alam mo, sinabi lang na itong tinatawag na Blood Spirit Mountain ay isang host body lang para dito, nakatumbas ng tinatawag na estatwa ng Diyos na binanggit noon ni Han Sanchen. Kung ang kasawian ay maaaring magkaroon ng sariling idolo, kung gayon ang antas nito ay dapat nakatulad ng sa isang Diyos. Pagkatapos, ang problema ay nagiging mas malaki, mayroon pa bang makontrol ang mga Diyos? Gusto kong itanong, kilala mo ba ang nakatataas na mabangis na hayop tulad ng tautay ng kasamaan o chongki ng langit? O, kumpara sa iyo, sino ang mas mataas na antas? Tanong ni Han Sanchen. Kilala ko siya, pero hindi kita masagot kung sino ang mas mataas. Nag-isip sandali si Wu at sumagot. Sure enough, magkakilala sila, kaya tama ang unang hula ni Han Sanchen, at hindi naman masyadong mababa ang status niya. Gayunpaman, may bagong tanong, at hindi napigilan ni Han Sanchen na magtanong, bakit hindi kita masagot? Nasa parehong level ka ba, o hindi ka pa nakakalaban dati? Hindi naman ganun, pero masyadong general yung tanong mo, depende kung saan mo itatanong yung level ko sa kanila. What's the meaning? In terms of strength alone, we can't compare, kasi kahit narinig na natin ang pangalan ng isa't isa, hindi pa tayo nagkikita. Sa mga tuntunin ng oras ng kapanganakan, lahat ay malamang na pareho, sila ay ipinaglihi noong unang bumukas ang langit at lupa, at namumuhay sila sa parehong buhay tulad ng langit at lupa. In terms of status alone, ang dalawang binanggit mo ay sinaunang mabangis na hayop, compared sa akin, they can be described as worlds apart. Anong pagkakaiba? Ibig mong sabihin, isa kang mapalad na hayop. Tama na, ang kasawian ay nagsabi, maaari kong malaman ang kapalaran, buhay at kamatayan, saan man ako pumunta, ang kolera ay ang mundo, at ang mga sakit ay pal-Aegean, sa makatuwid, aking pagmamasdan ang mga may tadhana, yaong mga sumisira, at yaong mga nawawalan ng kanilang kabutihan, at bibigyan sila ng tiyak na kaparusahan. Pagkarinig nito, napakunot ang noo ni Han Sanchen, kung ganun katagal akong mananatili sa iyo, hindi ako, magkakakolere sa iyo, malas ba? Wala ako sa problema, wala sa malas, o sa mga epidemya, o sa pagbaba, paano ako magiging labis? Kung gayon, anong pinsala ang ay dudulot nito sa atin? Huwag kang mag-alala, wala akong ginawang anumang puwersa, kaya walang anumang negatibong epekto. Matapos makumpirma na walang pinsala, gamaan ang pakiramdam ni Han Sanchen. Gayunpaman, ang pagiging panatag ay hindi nangangahulugan ng hindi pag-aalala, hindi bababa sa pagkatapos malaman ang tungkol sa katayuan at antas ng Wei, maaaring hindi maalis ni Han Sanchen ang pag-aalala na ito sa mahabang panahon. Ano ang kalagayan nitong sinaunang antas mapalad na hayop? Sa katunayan, ang agwat sa pagitan nito at ng mga Diyos ay hindi malaki. At ano ang kapangyarihan sa likod ng antas na ito ng mapalad na mga hayop na maaaring sumunod sa mga utos at pumunta dito? Ang ilang mga detalye ay talagang nakakatakot isipin. Maaari mo bang malaman kung anong uri ng kapangyarihan ang gumagabay sa iyo dito? Tanong ni Han Sanchen. Wu thought about it and said, I don't know, maybe for me, maybe. It's not necessarily other forces that led me here, at least from my feeling, it's like this. I even feel that it's something inside my body, subconscious. Bagaman ang mga sinabi ni Wu Ji ay lubos na makakabawas sa pag-aalala ni Han Sanchen, palaging nararamdaman ni Han Sanchen na ang ganoong paliwanag ay medyo malayo. Sa madaling salita, hindi ito nangangahulugan na wala ng ibang puwersa sa likod nito, marahil. Ang puwersang iyon ay napakalakas na kahit na ang mga masasamang tao ay hindi napagtanto na sila ay ginagabayan nito. Hindi bababa sa ilang mga antas. Sa makatuwid, ito ay normal na ito ay hindi mahanap ito. Inumin. Hindi na umimik si Han Sanchen at kinuha ang alak para inumin mula sa malayo.
Lumipas na ang kalahating oras, halos wala na ang alak, at halos wala na ang inihaw na karne. Okay, ang pagkikita kong nagkataon ay kapalaran din, ngunit ang kapalaran ay nawasak din, manatili tayo dito sa araw na ito. Tumayo si Han Sanchen, inimpake ang mga bagay sa lupa, at nagpaalam sa sakuna. Ang sakuna ay halos kainin at lasing. Okay, thank you for your hospitality today. If we meet again someday, I will entertain you. As long as nakakakita ka ng Blood Spirit Mountain, you can call my name and I will hear you and show up. Tumanggo si Han Sanchen at hindi na nagsalita pa. Sa katunayan, alam na alam ni Han Sanchen na ang chance encounter na ito ay maaaring hindi ang tinatawag na chance encounter gaya ng inaakala, at hindi rin ito isang simpleng pagpupulong ngayon, ang ilang mga bagay ay maaaring simula pa lamang. Nang umalis ang sakuna, ang mga pulang ulap na iyon ay naglaho, at wala na ang kakaibang kapaligiran na tinatitigan. Sumulyap si Han Sanchen sa kanilang tatlo, busog na ba kayong lahat? Oras na para magpatuloy tayo sa pag-alis. Tumanggaw naman silang tatlo, kumain na kaming lahat at pwede nang umalis kahit anong oras. Tumanggaw si Han Sanchen at hiniling kay Su Yingxia na panatilihin ang orihinal na porma sayon, at silang apat ay bumaba ng bundok. Nang papalapit na sila sa gilid ng bundok, tumingin pabalik si Han Sanchen sa tuktok ng bundok, na may napakakomplikadong tingin sa kanyang mga mata. Alam niya na ang bagay na ito ay tiyak na hindi katapusan, sa kabaligtaran, ito ay simula pa lamang ng isang bagay. Only, kasi simula pa lang nito, hindi alam ni Han Sanchen kung anong klaseng simula ito. Pagkatapos umakyat sa unang mataas na bundok, mabilis na pumasok ang grupo sa pangalawang mataas na bundok. Naging maayos ang lahat. Pagkatapos, ang lumitaw sa harap ng apat na tao ay isang malaking mahabang ilog. Ang ibabaw ng ilog ay kulay pilak, at mula sa malayo, ito ay tila isang malawak na higanteng ice sheet na nakahiga sa lupa. Ngunit nang tumingin ako ng malapitan, nalaman kong hindi ito higanteng yelo kundi mga agos ng tubig. Iba ang hitsura ng mahihinang tubig na ito sa karaniwan nating nakakasalamuha, kaya mag-ingat, utos ni Han Sanchen. Guro, ang lapad ng ilog ay hindi bababa sa ilang daang metro. Maaaring kailanganin nating lumipad sa kabila nito, sabi ni Pi Yuan. Tumanggaw si Han Sanchen, ito lang talaga ang paraan. To be on the safe side, gagawa muna ako ng test flight, pagkatapos kung masigurong ligtas na, babalik ako at lilipad kasama ka, sabi ni Han Sanchen. Pagkaraang utusan ang tatlong tao na maghintay, direktang lumipad si Han Sanchen patungo sa ilog na may kapalaran. Normal lang lahat sa harap, pero nung nasa gitna na kami, biglang nagbago ang sitwasyon. Biglang, nagkaroon ng isang malaking puwersa ng pagsipsip sa gitna, naligaw na hinayla si Han Sanchen sa ilog. Agad na nilakasan ni Han Sanchen ang kanyang lakas upang labanan ito, sinusubukang alisin ang pagsipsip na ito. Pero ang ikinagulat ni Han Sanchen ay kahit na mabilis niyang sinubukang tanggalin ito ay napakalakas pa rin ng lakas ng pagsipsip at nagtulak kay Han Sanchen para lumubog pababa. Master Wife, tingnan mo dali, Master. Pei Yuan at Pei Mo, na nakatayo sa tabi ng ilog, ang unang nakakita sa sitwasyon ni Han Sanchen sa ilog at nagmamadaling sinabi. Tumingin si Ivory at nakita si Han Sanchen na nahulog sa ilog sa napakabilis na bilis. Bagamat halatang nahihirapan si Han Sanchen, mukhang hindi masyadong maganda ang epekto. Nang wala pang kalahating metro ang layo niya sa tubig, tuluyang tumigil si Han Sanchen. Para kay Han Sanchen, ang tanging paraan para huminto ay ang isuko niya ang paglaban sa huling sandali at tanggapin ang lahat ng tunay na lakas. Nangangahulugan ito na sa mahinang ilog na ito, hindi bababa sa pinakasentro na lugar, pinakamahusay na huwag gumamit ng mahiwagang enerhiya. The more na ginagamit mo, parang nag-backfire. Ang talagang pinakasimple at pinakamahusay na paraan upang makasama ito ng mapayapa. Ito ay talagang nakakalito. Sa pag-iisip na ito, bahagyang binawi ni Han Sanchen ang kanyang katawan at pinanatili ang kanyang katawan sa orihinal nitong estado hanggat maaari. Tama na, matapos ang mga paa ni Han Sanchen ay bahagyang dumaong sa mahinang tubig, nagpakita siya ng napakatatag na tindig. Tulad ng isang taong normal na nakatayo sa lupa. Damn, pwede pa bang mangyari yon? Medyo manhid si Han Sanchen saglit, talagang hindi niya naisip ang panghuling pinakamainam na solusyon. Kuya, masyado kang nag-iisip.
Sa pagkakataong ito, may boses na pumasok sa tenga ko. Nakasimangot si Han Sanchen, sino ang nagsasalita? Sa tingin mo ba kaya mong tumayo sa mahinang tubig na ito gamit ang iyong dinatitinag na kakayahan? Pagkarinig nito, medyo nalito si Han Sanchen, akala niya umaasa siya sa sarili niya, pero, parang hindi naman. Bago pa makapag-react si Han Sanchen, biglang may lumabas na shell mula sa tubig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at nakita na ang bagay ay talagang isang shell ng pagong. Sino ka? Ako ay 1,000 taong gulang na pagong, ako ba ay matangkad kaya mahirap akong makilala? Napakalaki ng matandang pagong, ang shell lamang ay halos 1.67 metro ang lapad, ang kulay ng shell ng pagong ay iba sa mga ordinaryong pagong, ang buong katawan ay pula at dilaw, na mukhang hindi pangkaraniwan. Tinulungan mo ba ako? Nagdududang tanong ni Han Sanchen. Kalokohan, kung hindi kita sinuportahan, nahulog ka na sa mahinang ilog na ito, ang dalawang gilid ng mahinang ilog na ito ay kalmado, at kahit sino ay maaaring lumipad, ngunit kung gusto mong lumipad sa kabila, iyon ay ibang usapan, sabay sabi. Tumanggaw si Han Sanchen, ibig mong sabihin, ito ay isang bitag, tama. You can understand it this way, dare I ask, sir, do you go to that so-called famous store? Tanong niya, bakit mo natanong? Haha, I saved your life, may gusto ka pa bang itago kay Lao Gui? Walang ibon na dumarating sa lugar na ito, pero kailangan mong gugulin ang oras mo simula ngayon, saan ka pa pwede pumunta maliban sa tindahan na yan. Tsaka Lao Gui magbabaka sakali akong manghula, hindi ako sigurado kung kaaway ba ang asawa mo o ang sikat na tindahan kaysa kaibigan, di ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!